Kamusta mga ka-health? Welcome back sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang health, nutrition, at mga everyday topics na madalas nating naririnig pero hindi talaga nating naintindihan. Today, ang pag-uusapan natin ay isang napaka-Pinoy na tanong. Totoo ba na mas masarap ang pagkain pag may konting vetsin? At syempre, para mas maging solid ang discussion natin, isasama ko rin ang ano ba ang vetsin? Saan nagsimula sa Pilipinas? Iba-iba ang vetsin sa MSG? Ano ang umami? At bakit sobrang sikat ito sa lutong bahay ng Pinoy? Kung ready ka na, let's begin! Unahin muna natin sa pinaka-basic. Nga ba ang vetsin? Ang vetsin ay ang local Filipino term para sa monosodium glutamate o MSG. Isang seasoning na nagbibigay ng umami taste. Yung lasa na hindi alat, hindi tamis, hindi asim, hindi pait, pero malinamnam. Ang MSG ay gawa mula sa glutamate, isang amino acid na natural na matatagpuan sa kamatis, keso, karne, seafood, kabute at seaweed. In short, hindi ito chemical invented in a lab. Ito ay natural compound na ginagawa lang ng more concentrated para paangatin ang lasa ng pagkain. Ang vetsin ay unang dinala sa Pilipinas noong early 90s, kasabay ng mga Chinese merchants at Asian cuisine. Noong 1950s hanggang 70s, naging sobrang sikat ang vetsin sa mga bahay dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi mura siya, madaling gamitin, at napapasarap talaga ang simpleng gisa. Lalo na pag ulam ay ginisang gulay, pansit, sabaw o kahit pritong isda. Kaya kung mapapansin mo, lahat ng lola at nanay noong araw may lalagyan ng vetsin sa kusina. Maraming nag-aakalang magkaiba sila. Pero vetsin equals MSG. MSG equals vetsin. Ang vetsin ay brand name lang na naging generic term sa Pilipinas. Parang Colgate na tinatawag na toothpaste. Kahit ibang brand na. Ngayon, bakit nga ba nauugnay ang vetsin sa umami? Umami ay tinatawag na fifth taste. Natural itong nararanasan sa beef broth, chicken stock, soy sauce, tomatoes, mushrooms, seaweed, parmesan cheese. At ang glutamate ang responsable sa umami taste. Kaya kapag naglalagay ka ng konting vetsin sa pagkain, para kang nagdadagdag ng concentrated flavor booster. Hindi binabago ang lasa. Inaangat lang niya ang natural na linamnam. Kaya ang sabaw nagiging mas malinamnam. Ang gulay, mas may katawan. Ang adobo, mas buo ang lasa. Simple lang. Masarap kasi ang vetsin. Period. Pero let's explain it scientifically. Ang lutong bahay ng Pinoy ay simple. Gisa, bawang, sibuyas, kamatis, konting asin, konting toyo. Hindi tayo heavy sa herbs and spices kumpara sa ibang Asian countries. Kaya kapag naglagay ka ng vetsin, parang naglagay ka ng shortcut pampalasa. Mas malasa ang sabaw, mas buo ang gulay, at mas satisfying na kainin. Kaya hanggang ngayon, kahit maraming restaurant ang nagsasabing no MSG, ang totoo, madami pa ring kusina ang gumagamit nito dahil instant flavor enhancer siya. Okay, ito ang pinaka-importanting tanong. Totoo ba na mas masarap ang pagkain pag may konting vetsin? Ang sagot? Yes!
At may scientific reason siya kung bakit. Una, ang glutamate ay natural na signal sa utak na nagsasabing masarap to. Kainin mo pa. Ito ang tinatawag na palatability enhancer. Pangalawa, ina-activate ng vetsin ang umami receptor sa dila natin. Kapag activated ang umami receptors, mas nagiging balance ang alat. Mas nagiging rich ang taste. Mas lumalabas ang natural na lasa ng ingredients. Mas nagiging satisfying sa utak. Pangatlo, pinapababa ng vetsin ang need for salt. Kung gusto mo ng malasa pero ayaw mo ng maalat, konting vetsin, konting asin, was perfect balance. Ang pang-apat, hindi gumagawa ng bagong lasa ang vetsin. Hindi niya ginagawang chicken flavor ang hindi chicken. Ang ginagawa niya, nilalakas niya ang natural na flavor na naroon na. Kaya kung simpleng munggo, nagiging comforting. Yung simpleng sabaw, nagiging malinamnam. Yung instant pansit canton, mas masarap pag may konti pang dagdag. In short, yes, mas masarap ang pagkain kapag may tamang amount ng vetsin. Not too much, just enough to enhance the natural umami taste. May dagdag info lang ako kasi baka may magtanong sa comments. According to FDA, WHO at FAO, MSG is safe for the general population. Ang mga side effects na madalas ikinakatakutan noon, gaya ng headache, pamamanhid, hirap huminga, ay walang consistent scientific evidence. Kung meron mang sensitive, napaka-rare, less than 1% of the population. Fun fact, ang glutamate sa vetsin ay kaparehong-kapareho ng glutamate sa kamatis at keso. So ayan mga ka-health, totoo nga bang mas masarap ang pagkain pag may konting vetsin? Yes, at may science behind the linamnam. Kung nag-enjoy ka sa video na ito at marami kang natutunan, don't forget to like, share, at subscribe. Comment mo rin ang salitang umami. Kung gusto mo pa ng part 2 or other MSG vetsin topics, just comment your request below. See you on the next video, mga ka-health. Stay healthy!